So buksan po natin yung Joshua chapter 8 or chapter 9. Joshua chapter 9 verse 14 to 15. Chapter 9, 14 to 15. Yan. Ano po, kita nyo na po. Joshua chapter 9 verse 14 to 15. Sabi po dito, "And the men took their victuals and asked that counsel at the mouth of the Lord. And Joshua made peace with them and made a league with them to let them live. And the prince of the congregation swore unto them." So tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong binigay Panginoon na pinabagong buhay Panginoon. At ngayon ay may po ay lumalapit sa inyo na nawa ay blessed po ito Panginoon ang devotion. Kayo po yung muna po sa amin sa bawat isa Panginoon. Kayo po yung mausap Panginoon sa amin na maintindihan po namin po Panginoon. Tulungan niyo po Panginoon ang inyong tarapagsalita. Kayo po yung mausap at ang inyong salita ng Panginoon ang maibanggit at hindi po yung sa sarili mong personal Panginoon. At kayo po yung muna Panginoon sa aming talakayin ngayon at kayo po yung Panginoon ay magbigay Panginoon ng wisdom para ito po ay maintindihan Panginoon. Thank you Panginoon sa inyong pag-iingat po sa amin Panginoon. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So ito po, bali sa Joshua pa rin po tayo. Last topic natin kay Joshua. So, daming mga lesson dito. Pero dahil na-extend pa rin yung salita ng Panginoon kay Joshua, tinutuloy po natin na pag-aralan. Yan. At sigurado ako na meron po tayong mapag-aaralan dito. Yan. So dito, sabi ng chapter 9, verse 14, And the men took of their victuals, yan, and asked not counsel at the mouth of the Lord. Yan. So merong mga taga-Gideon na pumunta kay Joshua. Di ba nalaman nila na yung katagumpayan nila Joshua dun sa mga kasamahan niya, mga taga-Israel, nung nasa Jordan River sila, yung nangyari dun sa Ai or AI na tinatawag na naipaglaban sila. At nalaman nila na sila ay nagtatagumpay. At yung mga taga-Gideon ay nag-isip na puntahan. At kasi gusto nila na magpalingkod kasi at hindi ko alam kung yung una ay gusto nilang lipunin din or kalabanin. At nung nalaman nila na doon sila Joshua at mga kasama niya, pinuntahan nila yung mga taga-Gideon at nagsabi kung pwede nga ba kaming makisama sa inyo. Yan. At hindi alam ni Joshua kung ano yung pakay nila. Yan. Pero nagtanong, sino nga ba kayo? Yan. Pero sabi ng mga taga-Gideon, sila ay malayong lugar daw. Yan. Sila ay malayong lugar. At sila ay, yung mga taga-Gideon, nagdamit sila ng parang nakakaawa, ganyan. At meron silang mga dalang pagkain na medyo matagal na pero nakakain pa rin. Pero yan, nagsabi siya ng mga taga-Gideon kay Joshua kung pwede ba kami yan, makisama sa inyo yan, or maging family, maging part ng family sa Israel. Kasi nalaman namin na meron kayong Panginoon. Yan. Kasi nakita nila yung pagkatagumpay nila sa mga lakbayin po nila. Ngayon, nag-decide si Joshua na sige, basta hindi kayo yung kalaban kasi hindi rin kami basta-basta na nagpapapasok sa aming family, ganyan. Kasi mga Israelites sila. Yan. Sabi ng mga taga-Gideon, hindi. Kasi gusto namin maglingkod, gusto namin maging kagaya namin kayo na naglilingkod sa Panginoon. At kaya si Joshua ay hindi na siya nag-isip. Yan. At nag-decide siya na sige, tanggapin. Yan. Kung makita natin dito, and the men took of their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. So, yung mga taga-Gideon, inalok pa ng pagkain sila Joshua. Yan. And then, kumain sila at hindi sila nag-ask, hindi sila nagpa-counsel sa Panginoon. At basta-basta lang sila nagtanggap ng ibang tao na hindi nila kilala.
Yan. So yun, sabi dito na hindi sila nagpa-counsel sa sabi ng Panginoon na kailangan mo nang mag-pray. Kahit tayo po, di ba po kailangan mo natin pag-decision ng mabuti. Mag-pray muna bago gawin yung bagay. Yan, kaya nga ang hirap magtiwala sa isang tao kung hindi mo pa talaga kakilala or matagal. Kaya nga ang yung iba dapat matagal na yung bago pagkatiwalaan, matagal na nakasama. Kahit years lang, gano'n. Kasi hindi mo alam possible na magaling sila mag-manipulate, magaling sila mag-self-talk, gano'n. Pero hindi na alam, may ibang pakay pala. Kaya gano'n. Nire-remind tayo dito sa ng Panginoon na kailangan natin na ipag-pray kung sino yung mga lumalapit sa atin. Kasi mas lalo yung mga wala pang mga kamuwang-muwang, mga bata, di ba? Ang dali na utuhin yung mga yan. Kahit mga 18, 16 lang. Mabilis lang utuhin kasi papa-adult pa lang sila. Ganyan. At pero andyan yung Panginoon na nagsasabi lagi na lumapit ka sa akin, pa-counsel. Nung kailan nga lang kagabi, dahil double honor ko si Pastor, nagpa-counsel ako. Ganyan. So, paano yung ganito? Paano ba yung ganito? Mga confidential na ganyan. Kasi siya yung mentor ko. At the same time, siya na rin yung business mentor. Kasi siya alam niya rin kasi yung sa finance ganyan, ano yung mga dapat gawin. Kaya nagpa-counsel ako kasi malapit siya sa Panginoon Alam niya kung anong dapat niyang sabihin. Kaya naging pagpapala rin si Pastor. Tapos naging mas ang ganda lang magpa-advise. Noon medyo nakakakaba pero kailangan kailangan malaman. Kasi pag hindi tayo nagpa-counsel, especially sa Panginoon, ang hirap yung buhay natin, ang gulo. Kaya nga, nung after kami mag-usap ni Pastor, ang ganda, nalinawan ako na ito, ganito. May point. May point talaga, sabi ko. Kasi nga, man of God siya. Malapit siya sa Panginoon. At hindi naman yung literal na kasi ang Panginoon naman, hindi naman basta-basta na magsabi, gawin mo. Kailangan ng pastor, ng counselor, kasi malapit siya. Ang Panginoon, may pastor, tapos tayo. Dadaan tayo kay pastor kasi siya yung nakakaalam kung ano dapat niya i-advise. Yan. So sila Joshua, hindi sila nagtanong, hindi sila nag-pray ganyan. Basta-basta silang nag-decide. Kaya ang nangyari, bigyan nila, pinapasok nila. Tapos, nung tumagal, nalaman pala nila na malapit lang sa lugar nila. Kasi sabi ng mga taga-Gideon, malayong lugar sila. Ayun, nalaman nila, pinuntahan nila sa kung saan sila nakatulog, ganyan. Pinuntahan sila na ganito sinabi. Na, ayan, ba't kayo nagsinungaling? Ganyan. At nung nalaman ni Joshua, ang ginawa niya, gusto sana lang papatay. Kasi nagsinungaling sila Papatay sana nila kasi nga, hindi sila nagsabi ng totoo. Pero dahil andyan yung Panginoon na nangusap rin na huwag patayin. Kasi yung willingness din nila na gusto nilang magpalingkod sa kanila at maglingkod sa Panginoon. Ngayon, nag-decide si Joshua na tanggapin sila. Kaso, kakaroon sila ng ministry. Magiging alipin sila. Sila yung tagalinis, taga-buhat ng mga water, ganyan, taga-buhat ng mga pangailangan nila sa kanila sa pagkain, ganyan. Kasi ma-church din sila doon. Sila yung mga alipin. Kasi nga, yung sa pagsisinungaling, meron talagang mangyayari. Talagang mahalongkat din yung pagsisinungaling once na nalaman. Kaya ang nangyari, yung kapalit sa pagsinungaling, naging alipin sila. Dahil nga, hindi sila nagsabi ng totoo. Di ba ramdam na rin yun? Yung kapag sinungaling tayo, tapos merong negative na nangyari. Ganun. Parang ano bang tawag doon? Yung karma. Karma. Yun. So, ganun nangyari. Dahil hindi sila nagsabi ng totoo, sila ay naging alipin nila Joshua. Pero good sa kanila doon kasi nga, pinagilingkuran nila ang Panginoon. Dahil kailangan ng mga support or mga maglinis sa church, ganyan, taga-buhat, mga kinuha sila. Kaya nag-decide sila ni Joshua na maging alipin na lang. Kaya kung makita natin doon, may fault din naman sila Joshua, may fault din yung mga kan. Kasi, yun nga, hindi kasi nagpa-advise. Kung nagpa-advise sana tayo sa Panginoon, o kaya sa pastor natin, magiging maayos yung buhay natin.
Hindi na yung parang nagkaroon pa ng ganito, may mga pangyayari pang masama. Kaya sabi rin dito sa last, sa verse 16, it came to pass the end of the 3 days after they had made league with them that they heard that they were their neighbors and that they dwelt among them. Nalaman nila after 3 days. At ngayon, sabi ko kanina na naging maayos, nagbigay ng chance ang Panginoon na hindi sila papatay. Yan. Kaya yung consequence ng pagkasinungaling, grabe rin yung mangyayari talaga sa atin. Kaya kailangan talaga na maging tapat sa Panginoon. Kasi yung kaisipan natin na para sa Panginoon nito, hindi ako magsisinungaling, alam ko may mangyayari sa akin, kung sinungaling ako, mapapahamak ako. Kaya kailangan natin na magpa-advise sa Panginoon. Kailangan din ng mga counselor, at especially, wag na magsinungaling. Kasi may mangyayari talaga pag nagsinungaling tayo. At hindi sa ngayon, kaya sa government, di ba? Yung mga president natin, vice president, nangupit pala sila. After 5 years, 10 years, saka malalaman. Grabe, di ba yung mangyayari? Kaya, hanggat kaya, gawin na lang yung tama. Kaya nga, mahirap siya, pero dahil andyan yung Panginoon na kailangan sikapin na huwag gawin yun. Buti nga may mga ganito eh. Yung bago magtrabaho, ganyan. Kasi kahit ako rin, nung before ko ito pag-aralan, mga rin naman, reminding na ngayong araw, hindi ako sinungaling, the next day din. Kasi iba yung mangyayari. At kailangan ko rin ng magpa-advise sa Panginoon. Yan. And kailangan lang rin natin na mag-pray, humingi ng discernment power. Kasi kapag malapit tayo sa Panginoon, yung Holy Spirit, discernment power na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi mahalata rin naman natin yung tao kung nagsasabi o hindi. Dahil hindi nga tayo nag-pray, kaya hindi nag-pray sila Joshua, hindi sila binigyan ng discernment power, discernment spirit na ito, totoo ba to? Kaya nga, minsan kapag sa isang tao, makikita mo na kung nagsasabi ng totoo o hindi. Tsaka maramdam mo rin pag tayo, hindi tayo nagsasabi ng totoo, maramdam na rin natin sila, naramdaman nila. Kaya, kailangan natin dinggin din yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yun, ay ang Panginoon din naman yun. Na nangusap sa atin na, alam mo na, kung anong gawin. Kaya mag-pray tayo ng humingi tayo sa Panginoon na mangusap siya. Bawat decision, bawat gagawin, sundin natin yung pinapagawa niya. Which is yung discernment power na binigay sa atin ng Panginoon. At huwag basta-basta magtiwala sa isang tao. Ganyan. Kahit magaling mang bola. Minsan, hindi ko nga, nire-real talk ko yung isang tao kasi ramdam mo pag bola ka tapos sinasali ko, bola naman po kayo. Nilalako pa sila, tapos guilty sila. Ibig sabihin, totoo. Kasi parang hinuhuli kasi. Pero may time kasi nang hirap din sabihin yun. Sila na bahala. Kaya nga nakakatakot na magsinungaling sa man of God. Sa mga malapit sa Panginoon. Kasi malakas yung discernment spirit nila. Yan. Hindi nila sinasabi, pero alam nila. Ganun. Kaya kailangan din natin na ipag-pray na kagaya sa mga pastor, malapit sa Panginoon, na malakas yung discernment spirit natin. Para bigyan tayo ng discernment power. Yan. And yan, kailangan lang natin na magtiwala sa Panginoon para hindi tayo mapahamak. Yan. Para yung buhay natin maging successful, especially sa pag ginagawa natin sa bawat araw. Kasi once na sinunod natin ang Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Yan, yun nga. Dahil sinunod natin siya na tagapagligtas, tinanggap natin siya bilang ama natin, tagapagligtas, sinunod natin siya. Hindi na tayo mapahamak sa impyerno. Diba? At pati yun, sinabi ng Panginoon, commitment niya na yun, pangako niya sa atin. Kaya susundin natin siya. Yan. Kaya huwag tayong matakot sa mga sinasabi ng iba na kapag ganito, hindi mo sinunod, everything, manindigan tayo na maging honest, maging tapat, especially sa Panginoon. Yun lang, tayo mag-pray. Let's pray.
Panginoon, maraming salamat po sa inyong binigay na maging careful po kami sa lahat ng mga bagay, sa mga nakasalamuha po namin, Panginoon. Nawa, ang inyong sinasabi sa amin, ang inyong mga commandment, Panginoon, nawa ay magawa po namin, especially, Panginoon, na maging tapat po sa inyo, na nawa, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng discernment spirit upang hindi po kami mapahamak, Panginoon. Nawa ay makita po namin, Panginoon, yung isang tao. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo or meron lang siyang goal para kami po ay mapahamak. Kayo po yung mausap po rin sa amin, pagkatrabaho, maging tapat po kami, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong binigay na wisdom para po makapag-aral ng inyong salita. At nawa, kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay ng lakas sa aming ginagawa, Panginoon. At maging tunay na para po sa inyo ito, Panginoon. At alam po namin na hindi po ito sayang, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon. Ito pa ang dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus.